Mad Flow San Music. Pablo eh? Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Maka gago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! PJ, question lang po. Naglabas ba ng warrant of arrest ba ang korte? Hahabulin po ba siya kahit sa Isabela? Kahit po nasa ibang bansa pa siya, hahabulin siya ng warrant of arrest na yon. Okay, warning po. Huwag na tayo magpasok ng ibang topic dito. Dito kasi kulaong lang dito. Iwan na muna natin sa labas ang ibang topic. Salamat. Oo. Ayan. Mojo Fly, tumalsik kaluluwa ng bida natin nung may sumilip na tao. Oo nga, gulat na gulat. Mary Chantel, hello po. Ayun. Alam nyo kasi kaibigan ko si Nasukir. Si Aruba, hindi ko siya naabutan. O naabutan ko man, pero hindi siya ganun kakilala. Si Karuba. So, kaya Nasukir, wala akong magagawa kay Kuya Nasukir kasi si Kuya Nasukir, napakagaling makisama niyan. Talagang yan to the highest level ang pakikisama. Tingin ko nakikisama lang si Kuya Nasukir kay Kaaruba. Ngayon, si Kaaruba kasi, umakyat ako minsan kay Kuya Alpha. May sinabi yan na hindi maganda patungkol sa akin. So, binanatan ko siya. Pumunta ako sa live niya, sinugod ko siya sa live niya, tapos humingi siya ng sorry sa akin. 6 months after na mag-sorry siya sa PM, saka ko lang nakita. Ngayon, hindi ko masisisi si Kuya Nasukir kung sila ay maging magtropa talaga ni Kaaruba kasi syempre pareho sila nasa Amerika. Pero ako po, hindi kasi ko pwede talaga sa hindi po ako, kumbaga yung nangyari kagabi na napanood ko, nadamay sa sa pagkahilahod si Kuya Nasukir. Si Kaaruba, kung mapapansin po ninyo, kasi hindi ako mahilig mangmata. Hindi ako mahilig mangmata ng mga channel, hindi ako marunong maliit. Pero ito lang yung kumbaga yung katotohanan kung bakit hindi lumalaki mga channel ng mga ibang vlogger na sumusuporta kay Kulaong. Kasi ako number 1 vlogger ako ni Kulaong eh. Ito ginamit ko. Ngayon, kung gagamitin nila, ito, yung nasa baba, edits nila, walang mangyayari. Saka, utak gagamitin mo dito. Hindi pwede yung, yung... Disclaimer lang, si Kayu, hindi ko rin siya kakampi, hindi ko siya kilala. Actually, hindi ko talaga siya nakakasalamuha, hindi kami magkakilala. Pero, sa nakita ko kagabi, yung pagtatanggol ni Nasukir, nasayang. Kasi yung pinagtanggol niya, hindi nga kasama sa 14 vloggers yun eh. Hindi nga kasama sa 14 vloggers yun eh. Ang galing ni Kayu nung sinabi ni Kaaruba. So, yung 14 vloggers pala, bobo tanga din. Scammer din. Hindi pala bobo tanga, scammer din. Kasi kasama kami ni Kulaong, di ba? Pasensya na kayo kasi hindi ko mapigilan. Si Kuya Nasukir, kumpare ko yan. Kumpare ko, kaibigan ko, napakatagal ko talagang kumpare yan.
Ang nakita ko kagabi, isang bata na parang nagsusumbong, hindi natin batiyan. Hindi natin batiyan, ayaw natin dyan, di natin yan kakampi. Parang ganon. Nakikisaw-saw lang yan. Nakita ko kasi kagabi, sandali lang ako sumilip, alam ko na kagad. Alam ko na kagad. Kaya ang na-comment ko lang, kaya hindi lumalaki ang channel niyan. Kasi ito talaga gagamitin mo. Pag ikaw naging vlogger, hindi pwedeng puro to, hindi puro yung baba, hindi puro talampakan, ito gagamitin mo. Ako po naging number 1 vlogger ako ni Kulaong. Kasi sa galing ko magtanggol sa kanya. Kapag nag-vlog ang 12 vlogger ng UTW, isang vlog ko lang, burado lahat ng pagdududa kay Kulaong. Ganun ako kagaling mag-vlog noon. Ngayon, nung sinabi na, di ibig sabihin pala yung 14 vloggers scammer kasi kasama ni kasama ni Kulaong. Parang naisip ko na, sa tagal kong nawala, tagal kong nawala. Sa akin na lang 2022 election, nag-Yorme Isko Moreno ako. 2021 pa lang, di ko na binlag yata si Kulaong. O 2022, siguro mga early 2022, nabablog ko pa si Kulaong. Hindi ko na matandaan eh. Pero after 2022, pati election, after election, wala na akong Kulaong. Nung lumaya si Kulaong, nag-vlog lang ako ng mga ilang vlog, pero umistop na rin ako. Actually, ang laki ng kita ko sa politika. Kumikita po ako ng malaki sa politika. Pero iniwanan ko muna yung politika. Bakit? Nangako ako kay MG. Dito muna ako kay Kulaong. Malaki nawawala sa akin. Kumikita ako noon sa politika, kalahating milyon sa buwan. 300,000 pinakamababa. Ngayon, magkano lang kinikita ko sa kay Kulaong? Pagpalagay mo lang, 170, 200, mababa. Pero nandito ako, bakit? Kasi ito aking ito yung puso't damdamin ko. Parang unfinished business kay Kulaong. Ngayon, dito po sa issue kay Kayu, parang nakita ko, parang hindi nila kaya si Kayu. Kaya pinasok 14 vloggers. Nakita nyo bang may 14 vloggers na na sumagot dito sa issue na ito? Ako lang. Bakit? Yung 14 vloggers, nung nagka-chat kami, okay na sila eh. Ako talaga may unfinished business ako. Saka parang ang nila, ang kanilang salita. Kaya mo na yan, ma. Kaya mo na yan. Ikaw naman number 1 vlogger ni Kulaong noon eh. Kaya mo na yan. Ngayon, hindi kasi talaga pwedeng ipagdamot si Kulaong. Sabi ni MG, huwag i-gatekeep si Kulaong. Hindi porke ikaw yung nanatili ng kahit 100 taon na anti-Kulaong ka, hindi mo pwedeng i-gatekeep na, kami yung nandito dati eh, tapos ngayon sasaw-saw kayo. Hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yung ganun. Talagang kailangan na marami ang maging involved dito kay Kulaong kasi si Kulaong ay hindi po natin mapapabagsak kung i-gatekeep natin. Tapos, kung gusto mo ng recognition para masabi na, ikaw yung nanatiling Kulaong, anti-Kulaong, ikaw yung nanatili, ikaw yung natira, ikaw yung naging magaling, ikaw yung naging pinakamatibay na anti-Kulaong, dapat meron ka talagang ginawa na masasabi nating matindi. Dapat meron kang napatunayan. Ako hindi ko pinagmamalaki yung na-record ko patungkol kay Manny Pacquiao, nakarating kay Manny Pacquiao. Hindi ko yan pinagmamalaki. Kasi hindi naman yan makakarating kay Manny Pacquiao kung walang makagago. Walang saysay ang mga na-record ko kahit gaano pa karami na record ko.
Kung hindi dahil kay Makagago, hindi yan makakarating kay Manny Pacquiao. So kailangan lang natin na maging ano lang tayo, kung ano lang yung naibibigay sa atin na recognition ng tao, dun lang tayo. Hindi yung ipipilit natin na, hindi, nakikisawsaw lang kayo dito. Nagbabalik kulaong kayo kasi naging trending. Hindi po pwedeng ganun eh. Hindi po pwedeng ganun. Kaya alam nyo, sa totoo lang, tama, ang galing. Ang galing ng mga kakulaong time natin. Sabi nila, focus ka lang kay kulaong. Tama eh. Tama yun. Bakit? Kasi kapag nakita ni Kulaong na merong nag-aaway-away na vlogger for recognition, for fame, for views, for monetization, para sa kanya, pinaglalabanan-labanan yung pangalan na Kulaong, parang mababaliwala ang hirap, ang pagod, sakripisyo lahat ng ginawa natin noon, way back pandemic. Kaya dapat kung makita mo na maraming nagkulaong time, maraming nagkukulaong ngayon at mas angat sila kaysa sa'yo, tanggapin mo. Kasi ito yung nakikita nating totoong laban na magiging kapaki-pakinabang sa ating lahat. Hindi pwedeng ikaw yung nagpabagsak eh. Hindi pwedeng, okay, ako. 3 years ako dito, 4 years na ako dito, hindi ako maalis. Ako dapat ang bida. Ako dapat ang magaling. Hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yung ganun. Talagang marami kang makakasalamuha dito kasi hindi po ganun kadali ang laban. Kung akala mo, titignan mo si Kulaong, si Kulaong lang yan, hindi po. Kailangan mo talaga na meron kang makasama, makatulong. Alam niyo, sa totoo lang ako, natutuwa ako. May Japsan, Blacksan TV, Ramil Coriano, Bungo, Pugenius. Ang dami, Makapudi, Friends of Pugenius. Ang daming sa FB, natutuwa ako. Bakit? Napapadali trabaho ko. Bukod sa napapadali trabaho ko, nakikita ko pa na talagang kumakalat yung mga video nila. Tapos, si Uncle Jim, ayan, si Uncle Jim, nakikita ko pa kung gaano nabibigyan ng awareness sa mga tao para hindi na makaporma si Kulaong sa Facebook. So, sa FB, meron pa rin naniniwala. So, ako, talagang, hindi ako pwedeng, hindi, teka, wag kayo magkulaong, teka, number 1 vlogger ako, wag kayo magkulaong, kaya ko to, hindi ako ganun. Si MJ nga eh, diba, with 3.25 million subscriber, ano sabi niya, wag nating i-gatekeep si Kulaong. Nung may nag-comment sa live ni Makagago sa FB, si ano ba pangalan nun? Basta JB Tan nag-comment, boss, pa-reaction kami sa video mo. O sige, mag-reaction kayo. Yan ang maganda. Mag-reaction kayo. Anuhin nyo yan. I-topic ninyo. Ngayon, kung hindi ka nare-recognize, tanungin mo sarili mo, ba't di ka nare-recognize? Bakit hindi ka nakikilala? Bakit hindi ka pinupuntahan? There is something wrong with you. Kung nakikita mo, teka, bakit ganun? Nakikisaw-saw lang naman to pero mas marami nanonood sa kanila. Sumasaw-saw lang naman to. O kaya nagbabalik kulaong pero bakit mas marami pang sumusuporta sa kanya?
dapat ikaw mismo makakita ng difference niyan, 'di ba? Ikaw dapat makakita niyan. Ikaw dapat ang ano, alam mo kung bakit hanggang ngayon nasa kulaong ka pa din, pero kami nagbalik o kaya nakisawsaw. Ako po talaga, sinasabihan nga ako ng asawa ko, "Mabuti pa nung nasa politika ka, no, laki ng kinikita mo, kay kulaong ngayon medyo maliit." Medyo maliit po, 150, 200. Sa politika, kaya kong kumita kalating milyon eh. Kaya nga ako nakabili bago sasakyan eh. Dun sa politika, kayang-kaya kong kumita ng malaki. Pero dahil meron akong word of honor at ako po ay nangako kay MG after ng interview niya sa akin, sabi ko, magbabalik kulaong ako. Tinotoo ko po yun. Kasi yun lang yung aking maiaambag. Yun yung aking magagawa. Hindi ko po kaya na ako mag-isa eh. So nakita ko, meron akong kakampi dito, malaki, kaya siguro namin si Kulaong. Kasi noon, hindi namin nakaya. Hindi talaga namin nakaya si Kulaong noon. So, ngayon, nakikita ko, dehado si Kulaong, sino ba naman ako para ayawan yung pagkakataon na ito, di ba? So, akin pong talagang inano ko, talagang sinakmal ko tong pagkakataon na to para mapabagsak si Kulaong. Kahit na may sakripisyo ko, kahit na mawalan ako ng malaking kita, kahit na humina ang aking channel sa politika, kaya talagang ano, malaki po views ko sa politika. Malaki po ang kita ko sa politika. Pero bumalik ako dito kay Kulaong. Sabi ko nga sa asawa ko, siguro ano natin to, tingnan natin. Kasi ang hinihintay ko lang talaga dito, si Kulaong mapusasan. Si Kulaong mahainan ng warrant of arrest. After that, di ba sinabi ko naman, siguro natatandaan nyo naman siguro yon sa mga talaga nakatutok dito sa akin. Sinabi ko yan, pagdating ng mga time na si Kulaong ay nabigyan na ng warrant of arrest, nakulong na, o nakapag-warrant, ako po ay magbabalik politika. Pero hindi pa kasi nangyayari yon. Pero ako, willing to wait naman ako at malakas ang aking paniniwala na talagang ano, talagang darating si Kulaong sa punto na yon. Kailangan lang talaga nating maging mapagpasensya. At dito po, sa SOCMED kasi, hindi natin pwedeng ipagdamot ang topic. Hindi natin pwedeng ipagdamot yan. Kay Kulaong, nung pong ako'y nagba-vlog panahon ng pandemic, pinakamalaki ko na nakuhang views kay Kulaong, 5 million na views. Pero binura ko yung video na yon. Bakit? Kasi, ang ginagawa ko, pag ako nag-upload noon kay Kulaong, i-upload ko yung video niya, kukunin ko yung highlight ng vlog niya, tapos magre-reaction ako sa dulo. So, napaka-prone po nun sa copyright. So, para hindi ako ma-copyright ni Kulaong, kahit yung mga 5 million views, 2 million views, 4 million views, 1 million views, pinagbubura ko. Pinagbubura ko, bakit? Kaysa ma-copyright ako ni Kulaong. E di, binura ko. Kasi hindi ko pa alam noon yung mga kalakaran sa mga copyright na yun eh. Kahit inedit ko, natatakot pa rin ako na ma-copyright. So, binura ko. Ngayon, dito sa pagbablog ng Kulaong, kahit nung panahon ng pandemya, hindi ko naman solo to. Hindi ko solo to. Maraming nag-aantay Kulaong noon. Maraming nagpo-pro Kulaong noon. Ako ba, meron ba ako sinabi, wag nyo na i-vlog si Kulaong o kaya kami ang nagbablog kay Kulaong, nakikisaw-saw lang kayo. Never ko po yan ginawa. Kahit na channel ko noon, 200k, 225k, hindi ko po yan ginawa. Hindi ko po kayang sabihin sa kahit sinong vlogger, kahit sa 1,000 subscriber lang, kahit sa 10 subscriber lang, na huwag kayo mag-vlog ng Kulaong, teritoryo ko to. Akin to.
Pero alam niyo po, hindi ko sila tinignan as competition. Kakampi ang tingin ko sa kanila. Kaya nga, 14 vloggers, buwat-buwat kami noon. Sama-sama kami noon. 14 vloggers, isang buhat kami noon. Hindi pwedeng maiwan si Jake Magnus, si Jojo de Guzman. Hindi. Kahit tinatawag nila ako number 1 vlogger ni Kulaong, hindi pwede. Talagang kasama ko sila. Pag nag-live ako, andyan si Top 1, andyan sila Tol JC, si Tol AC, si Rocky, 14 vloggers, Spencer Lacale, Jojo de Guzman, Lisa Paris, Jake Magnus, nasa channel ko. Hindi ko pinagdamot kailanman ang issue ng Kulaong. Bakit? Impacto kalaban natin. Demonyo kalaban natin. Hindi ko kakayanin mag-isa yan. Kaya, nung nanawagan si MG, ano sabi niya? Tulungan niyo ko. Hindi ko to kaya mag-isa. So, eto ko. Sumagot ako sa panawagan ni MG. Diba? Kaya sana talaga, 'di ba? Instead na magpataasan tayo ng ihi, instead na gusto natin tayo ang the best, tayo ang sikat, tayo ang maraming views, tayo ang most recognizable anti-kulaong. Bakit hindi natin to kayanin as a team? 'Di ba? Bakit hindi natin to kayanin bilang isang kamao kesa 5 daliri? Kasi pag 5 daliri kayo, 'di ba? Magkakaiba kayo ng size, magkakaiba kayo ng pangalan. O may hinliliit, may hinlalaki, may hintuturo, may hinlalato, may palasinsingan. Pero kapag tiniko mo 'yan, isang kamao kayo. Kayang-kaya nyo magpabagsak ng kalaban. Bakit nagkakawatak-watak tayo? 'Di ba? Ako hindi ko sinasabi magbati kayo, magkasundo kayo. Hindi, wala akong pake. Bakit? Matatanda na kayo. Mas matanda pa nga kayo kaysa sa akin eh. ako nga, ako nga pinaka bata na kumbaga mabata ako doon sa aking mga kaibigan, sa aking mga kabarkada noon. Ako yung pinakabata kasi mas matatanda yung mga barkada ko. Pero ako yung merong mas may ganto. Hindi po ako magpapayo ng ikakasama, hindi po ako magpapayo ng ikakabagsak natin. Bakit hindi na lang tayo magkaisa? Pero wala eh, the damage has been done, mas matalim ang mga bunganga, mas matalim ang dila. Kaya po, tingin ko, wala na magkakasundo. 'Di ba? Wala na magkakasundo eh. Pero, ewan ko. Basta ako, dito sa aking Kulaong Time, dito sa aking channel, wala ko ibang gusto dito kung hindi mapabagsak si Kulaong. Kasi, eto pong Kulaong Time natin, nabuo to, dahil sa ating pagkakaisa para mawala si Kulaong. Gusto natin mawala si Kulaong, hindi mawala si Kayo, hindi mawala si Nasukir o si Kaaruba. Hindi yun eh. Hindi yun. Wala tayo ibang gusto dito kundi mapabagsak si Kulaong. Hindi natin gusto mapabagsak si Sabi. Hindi natin gusto mapabagsak si Food Genius. Lahat tayo dito. Iisa ang gusto natin, mapabagsak si Kulaong. So bakit tayo mag-aaway-away? 'Di ba? Pero the damage has been done. Alam na natin na hindi na magkakabati-bati yan. Pero, 'di ba? Sana itong gulo na ito hindi maapektuhan ang paglaban natin kay Kulaong. Yun lang. Sana hindi maapektuhan ang paglaban natin na to kay Kulaong. Alam ko naman hindi naman to makakaapekto kay Kulaong. Pagtatawanan lang tayo ni Kulaong kasi nag-aaway-aaway yung mga vlogger, pero sa realidad naman ng buhay, alam naman natin si Kulaong may mga kaso, 'di ba? Sana lang talaga mas maganda yung katapusan nito eh. Kung tayo sama-sama, nagkakaisa, kung tayo isang kamao lang, magpapabagsak kay Kulaong, ang sarap. Bakit? Oh, congratulations kayo. Congratulations sa Sukir. Congratulations Bungo.
napabagsak natin si Kulaong. Ah, kaya lang, baka pag napabagsak na si Kulaong ni MG, baka magulat tayo. Ay, kami ang nagpabagsak kay Kulaong. 3 years kami, hindi kami umalis. Tapos yung isa naman, ako nagpabagsak kay Kulaong kasi ako ang naging magaling. Ako ang naging super anti-Kulaong. Hindi yan, hindi ganun. Si MG nga laki na nagagawa, anti-Kulaong, 'di ba? Pero napaka low profile, napaka ano lang siya, napaka kumbaga hindi niya kine-credit lahat sa sarili niya eh. Alam nyo, si Meme God, napakabait. Ano yan, nag-message yan sa grupo namin, sa GC namin. Sabi niya, salamat po sa lahat ng tulong nyo. Kung hindi po dahil sa inyo din, hindi rin ako makakagawa ng mga magagandang video. Kasi kapag meron siya mga kailangan video, pinapasa sa GC, nagtatanong siya sa GC. Sana lahat ganun, di ba? Si Meme God nga, pwedeng maging ganun eh. Kung tutuusin, ang ganda ng mga ginagawa ni Meme God. Siya talaga ang editor ni Makagago na nagpapaganda ng kanyang video, 'di ba? Pero napakababa ng kanyang kalooban. Kaya alam nyo, kada magandang video ni MG, chat ako kay Meme God. Congrats. Congrats boss, ang ganda ng intro mo. Gustong-gusto ng mga kahombre. Kung kaya ni Meme God maging mapagkumbaba, bakit hindi natin kayanin to? 'Di ba? Hindi kasi porke matagal ka ng kulaong o ikaw ay matinding anti-kulaong, parang ikaw na lang lahat. Parang i-credit, dapat i-credit sa'yo. Hindi. Dapat yung ambag mo malaki. Dapat yung ambag mo solido. 'Di ba? Yun dapat. Siguro kaya walang recognition kasi walang notable quote about you. So, gumawa ka ng notable quote about you para malamangan mo yung mga nakikisawsaw or yung sinasabi mo na nagbabalik. Yun siguro. Kulang eh. Kinulang. Diba? Ayun. Pasensya na kayo medyo tipsy lang ako, nakatagay ng konti. Naglabas lang din ako kasi kagabi pa namin to pinag-uusapan ni Kuya Henry eh. Ano to, kumbaga, etong sa akin, kaya ako nagbalik, kaya ako mukhang nakikisawsaw ulit kasi may unfinished business ako kay Kulaong. Nothing more, nothing less. Yun lang yun. Kung gusto kong kumita, pwede kung hindi ko pansinin si Kulaong, magpolitika ako, mas malaki kita ko. Pero mas pinili kong bumaba kita ko at samahan si MG sa laban na ito. Bakit? Kasi kapag natapos tong issue na ito, daig pa nito nakatulong ako sa ating bansa. Daig pa nito nakatulong ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Si Kulaong ang isa sa problema ng bayan. So kung si Kulaong mawawala as problema ng bayan, kahit papaano, nakagawa tayo ng kabutihan sa ating bansa. Diba? Mababawasan na nabubudol na OFW, mababawasan ng mga nanay at tatay na natatangayan ng pera ng mga scammer. Diba? Kahit papaano nakatulong tayo sa bansa. So, actually sa akin, sakripisyo to, pero nandito ako. Hindi ko to sinasabi para sabihin nyo, kita mo si Makmak, bumaba pala kita sa YouTube, pero nagtitiis na anti-kulaong. Hindi po. Ang akin dito, samahan natin si MG sa laban na ito. Bakit? Matagal na natin gusto mangyari to eh. Ba't hindi tayo makipagkaisa? Mahirap ba makipagkaisa sa taong ang gusto lang din naman yung ginusto natin 4 years ago? Ito yung gusto natin 4 years ago mapagbagsak si Kulaong. Ba't hindi natin samahan si MG? Bakit natin pag-iisipan na moro-moro lang to? Murahin ko asawa mo, putang ina yung asawa mo. Pakantutin. Pokpok, pakawala. Tapos iisipan ka pa. Scripted. Moro-moro lang.
Putya. Ako murahin kahit sino magmura sa asawa ko, putang ina susugurin ko sa bahay. Hindi sa akin pwede kaso-kaso. Hindi pwede sa akin 'yan. Sanay akong makulong. Babasagin ko talaga ang mukha. Kahit nasaan pa 'yan. Gagastos ako, mapuntahan lang 'yung putang ina, babasagin ko ang mukha. Tapos moro-moro lang pala sa inyo 'to, 'di ba? Ay naku. Kaya hindi lumalaki mga channel niyo, eh. Masakit, 'di ba masakit, masabihan. Kaya pala hindi lumalaki mga channel niyo, eh. Ah, kaya pala si Makmak Pablo nandoon, kayo nandito. Kasi, yun nga yun. Malaki kaibahan natin lahat. Malaki talaga. Hindi tayo magkakapantay, hindi tayo magkakamuka, hindi tayo iisa ang mga isip. Talagang ano, talagang lamang talaga dito yung matalino, lamang dito yung hindi iniisip ang maging makasarili. Lamang dito sa SOCMED. Pag ikaw naging makasarili ka dito, ang dami mong kalaban. Pero pag naging mapagbigay ka, marami kang kaibigan. Yun lang yun. Pasensya na po nag-ano lang ako. Naano ko lang to. Pero si Kuya Nasukir, kaibigan ko yan, kumpare ko yan, mahal ko yan. Wala akong masasabi sa kanya pagdating sa pakikisama. Yung nakikita ko Nasukir, matinding pakikisama ang nakita ko. Kaya dun sa iba, bahala kayo kung ano isipin nyo sa akin. Basta masasabi ko lang, hindi sa lahat ng pagkakataon, tayo lang. Meron darating at darating na magaling, mas magaling, at pinakamagaling sa'yo. Yun lang yun. Ate Michelle, hello po. Kenkel, nandyan pa rin. Ayan, Daveson Pondevida, naawa ako sa mga batang dinadamay ni Norman eh. Nainis ako na napipikon. Wag naman sana idamay ang mga bata. Please lang po. Ayan.